Magandang umaga, Pilipinas. Ang pagbabalik ng live ni Narciso Ulalo. Magandang umaga, gabi, hapon man o nasaan kayo naroroon. Para sa iyo, Darwin Dibing Gracia Mabag. Maganda at nandiyan ka. Paliwanagan tayo. Hirap na magsusulat tayo. Kamali-mali pa yung spelling. Ganda ditong live. Para ipakita natin yung mukha natin. Kung tayo ay totoong nagtuturo ng kaligtasan ng tao. Dito sa live, gusto nyo sa Zoom para ipaliwanag ninyo kung nasaan kayo naging tama at patunayan ninyo. Tulad din ng gagawin ko na ang mga tinuturo ko, paliwanag ko ng mabuti na maunawaan ng tao at pinatunayan. Hindi lang patunayan, pinatunayan na. Kasi nagkalat na ang mga mensahe ng Diyos at himilmala na ginawa ng Diyos. Isa-isahin natin yung mga sinasabi mo. Tingnan natin kung saan kayo naging tama. Ubusin man ninyo ang pahina ng Bible ninyo. Inutil yan lahat. Sinasabi ninyo na wala akong karapatan na maghusga o maghukom sa tao dahil Diyos lang ang tagapagligtas. Diyos lang ang naghuhukom o ano man. So sa sinasabi mo na yon, para ka na rin kumuha ng bato at pinukpok sa ulo mo. Isipin mo, sinasabi mo, Diyos lang ang tagapagligtas. Tapos ngayon, sa turo ninyo, na ipadasal ninyo ang tao para iligtas. Sige nga. Paano mo nasabi yon? Na makapagligtas kayo. Nandoon naman na sa sinasabi mo rin na Diyos lang ang nagkapagligtas. Sa makatuwid, yung mga dasal ninyo at pamisa at ano pa man yung tinuturo nyo sa tao, ay malinaw na hindi makapagligtas. Kasi Diyos lang ang pwedeng magligtas. Pero ang tao, maligtas ito ayon sa paniniwala niya. At hindi dahil sa nailigtas ninyo. Kayo nga mismo, hindi kayo ligtas. Isipin ninyo, sinasabi ninyo, kailangan magpamimbro o magpasapi sa reliyon ninyo. Bautismuhan ninyo, magsimba ng buong buhay at magbigay ng 10% para maligtas. Then, sa buong buhay ng tao, ginawa niya ito. Ngayon, nung namatay ang membro ninyo, anong ginawa niyong turo? Padasalan, pamisahan, para maligtas. Sige nga, mag-isip ka nga ng tama. Kung tama ba ang tinuturo ninyo? Kaya sa inyo nga nanggagaling eh. Magpasapi, magsimba, magbigay ng 10% sa buong buhay. Ngayon nung namatay, padasalan, pamisahan, para iligtas. Ano to? Matino ba kayo nito? Tapos magsasabi ako na inutil, katangahang turo, o kabubuhang turo, o kayo mismo, isang tanga, bubo, sasabihin ninyo,
Ako ba ang ginamit ng Diyos? Nangangaway? Nagsasalita ng masasakit? Then, bubuklatin din natin ng lahat. Sinasabi ninyo na hindi ako ginamit kasi nagsasalita ako ng hindi karapat-dapat. Mas matimbang pa sa inyo ang gawain ng mga pare at mga pastor ninyo o kayo mismo, mga hanay ninyo. Mga kasong nagtambak na rapist, molestya, pangluloko, panglilinlang. Ibig sabihin, yung mga gawain na yan, mabubuti yun. Mas matimbang pa doon sa salitang binibitawan ko na tanga, inutil, bubo, na pag-iisip ng tao. Kaya nga tayo nagkaroon ng salitang ganon para gagamitin sa taong dapat pagsalitaan. Tapos ngayon, yun lang itapat ninyo para sabihin ninyong hindi ako ginamit ng Diyos dahil sa mga salitang yon. Tingnan mo nga naman, mag-iisip kayo. Kung kayo lang naman ang katapat ko, magsama-sama pa kayong lahat, hindi ko kayo urungan kahit saan man tayo makarating. Kahit sa korte. Oo, di kayo mabigo. Hindi nga niyo magawa ng mag-live eh. Nasa turo ninyo na ang kasinungalingan ay hindi mananaig sa katotohanan. Tapos ngayon, ako ang kasinungalingan. Ako ang lumantad sa publiko. Tapos kayo ngayon ang katotohanan. Kayo ang nagtatago. So matotal, kayo ang kasinungalingan. Kasi kayo ang nagtatago. Hindi nyo maipakita ang mukha nyo sa publiko. Bawat ibabato ninyo sa akin, tatapatan ko na sa inyo din tatama. Para kayong kumuha ng malaking bato at ipinukpok sa ulo ninyo. Yun ang mensahe ng Diyos. Na ang lahat ng masasakit na ibinabato nila sa iyo, ibabalik at ibabalik mo sa kanila. At sila din ang matatamaan. Kaya, sige lang, sabihin nyo na sabihin, pero mas maganda kung sa live. Yung sinasabi mo, Terwin Dibingracia Mabag, na ako ay mini prophet. Nako, first time ko narinig yun, mini prophet. Huwag mo nang sabihing mini. Bulaang propeta na, kumbaga. May pamini-mini ka pa. Diretsuhin mo na para makita natin kung sino ang bulaang propeta. Kayo, hindi kayo bulaang propeta. Kumbaga, kayo ang nagsasabi ng kayo ang pinag-utusan ng Diyos na wala naman kayong backup na galing sa Diyos. Puro kayo pahina sa Bible. Kaya kong himay-himayin na ang Bible ninyo ay hindi yan galing lahat sa Diyos. Sige nga. Ako na may kayang gawin. May backup ang Diyos. Boses ko makapagaling. Makakita ako ng kasalanan ng tao. Makakita ako ng taong mamatay na buhay pa. At higit sa lahat, makakita ako ng parating. Hindi lang 10 yan ang sinulat ko nagkatotoo. Hindi lang yan 100 ang sinulat ko nagkatotoo. Tapos ako ngayon ang mini propeta. Sige nga. Mag-isip ka ng tama, Derwin. Ako mismo magsasabi sa iyo, kung yun lang naman ang mga sasabihin mo, magpasuri ka sa doktor habang maaga pa. Dahil tiyak may problema ka sa pag-iisip. Paano ninyo masabi yun? Ako ang bulaang propeta. Kaya sinasabi niyang bulaan ng propeta kasi nagsasabi siya kung ano-ano na galing sa Diyos pero wala naman palang katotohanan. Dahil wala siyang backup na mula sa Diyos o pinagutusan siya ng Diyos. Yung nga sinasabi ko sa inyo, pag kayo ang mag-uutos sa isang tao para may gusto kayong ipagawa, anong gagawin ninyo?
magbibigay kayo ng authorization letter para patunay na pinag-utusan mo ang isang tao. Ganon din sa Diyos. Pag siya mag-uutos, meron siyang ibibigay na backup doon sa isang tao para ipakita niya sa mga tao na pinag-utusan ang tao na yon. Lahat ng mga ginamit ng Diyos noong araw, kaya tinatawag silang propeta, dahil may backup ang Diyos, nakikita ng tao na mayroon silang kayang gawin na hindi magagawa ng ordinaryo tao. Ngayon, sinasabi ninyong nagkalat ako. Paano niyo masabi nagkalat ako? Nag-iisa lang akong nakipagkumbate sa inyo. Isang narsiso ulalo lang ito. Sa buong mundo, ako lang ang nagsiwalat ng katotohanan na ordinaryong tao na walang, sabi ko sa inyo, walang kinakatakutan. Ordinaryong tao lang ako. Maglakad ako nang wala kayo makikitang bodyguard o ano man. Yung mga pare at pastor ninyo, may mga baril pa yan. May mga guns pa yan. O di ba? Yung Santo Papa nga pumunta ng Pilipinas, naka-bulletproof pa. Di ba? Yung sasakyan, naka-bulletproof pa. Naka-no-fly zone pa. Yung mga relihiyon ninyo, mga pastor ninyo, mga founder ninyo, may mga guns. Tapos sasabihin ninyo, kayo ang totoo at kayo ang tama. Tawa-tawanan ko lang kayo. Himay-himayin natin kung saan kayo naging tama. Sabi ninyo na maligtas niyo ang tao. Paano yun maligtas? Kayo nga mismo hindi kayo ligtas. Ano man ang gagawin ninyo, Darwin, Dibingracia, Mabag, mangangamote kay sa akin, maniwala kayo. Patunay laban sa patunay. Saan kayo maghahanap ng patunay ninyo? Yung Bible ninyo? Yung tinuturo ninyo na ang Bible, pag pinupuna ninyo o anuman sisirain ninyo, magkakaroon ako ng karma? Saan ako kakarmahin? 11 years ko nang ginawa to. Ang dami ko ng Bible itinapon sa basurahan. Hindi mo ba alam yon? Nasa live ko yan. Yung asawa ko, dating born again yan. Nagtambak ang Bible sa bahay. Tinatapon ko lahat. Sa trabaho ko, maraming Bible sa iniwan ng mga sa room, sa basurahan na punta. O ngayon, saan ang karmang sinasabi ninyo? Sige nga, yung alang tinuturo ninyo na pag pinuna ang pastor ninyo at pare ninyo, o kayo mismo, kakarmahin ng isang tao. Ang tagal ko nang hindi naniwala ng pare at pastor na turo nila. 11 years ko nagpuna ng nasa publiko. Bakit nandito ako natiling buhay? Hindi ako kinarma. Nagpatuloy ako na makakita ng tao. Nagpatuloy ng busis ko makapagaling. Nagpatuloy na makakita ko ng parating ang mga sinusulat ko ng katotoo. Paano niyo masabi yon? Ang karma na yan. Bakit niyo tinuturo yan? Para hindi kayo pupunahin ng mga tao. Para magpatuloy ang kasamaan ninyo. Tinuturuan ninyo ang tao na matakot. Yun ang totoo doon. Kasi pag natuto ang tao matakot, sunod-sunuran na sa inyo. Ginawa ninyo ang tao ng parang robot, ng remote control ay hawak ninyo. Pero ako, hindi niyo ako pwedeng hawakan.
Dahil meron akong tamang pag-iisip na ginamit ko sa tama. Saan kayo maghahanap? Sinasabi nyo, Bible ang kaligtasan? Sige nga. Paano nasabing Bible ang kaligtasan? Yung mga pare at pastor nga ninyo, Bible ang kinakain yan. Bible ang hawak niyan. Bago matulog, Bible. Pagising, Bible. Paano naman yung mga hanay nila? Mga ripes, molestya, manluloko, manlilinlang, mapanglamang. Sige nga, sagutin mo yan. Bible palang kaligtasan, yun ang ginagamit ninyo sa pagtuturo. Tapos mismong, ang nagtuturo mismo, mga ripes, nagtambak ang mga kaso niyan. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Australia, hindi lang sa ibang bansa, madami. Daan-daan. Libo-libo ang mga kaso nilang tambak ng molestya. Sige nga, sagutin mo. Para patunayan mo na ito mga sinasabi ko ay hindi totoo. Para sabihin mong nanira ako. Sige nga, sabi mo, nanira ako. Nanira. Ang nanira, yun nung sinasabi ko na walang katotohanan. Pero ang sinasabi ko puro totoo, paano nyo maging masabing nanira? Ibig sabihin, yung nasa korte, yung nag-witness niya, nag-star witness, nakakita, may kasama pang mga video na kukunan pa nila. Ibig sabihin, nanira yan sila. Paano mo nasabi yun nanira? Na ito mga sinasabi ko naman, totoo naman at puro katotohanan. Patawa kayo. Magaling lang kayo sa mga taong nauto ninyo. Hindi pa ako ginamit ng Diyos. Ipinagtanggol ko na ang Diyos noon pa. Sinasabi ninyo na ang demonyo ay kayang magtakuban o kayang gumawa ng himala. Nabuang na. Iyo mio. Ako sa iyo, iuntog yung ulo mo sa bakod para matuto ka mag-isip ng tama. Paano mo nasabi yon? Ng demonyo na yan? Tanungin nga lang kita eh. Paano mo may ituro na may demonyo o may satanas? Sige nga. Sinasabi niyo powerful si satanas? Tapos naniwala din kayo ng Diyos na powerful. Pininiwalaan niyo si satanas na yun ang sumisira sa tao? Tapos hinahayaan ng Diyos ninyo na manalasa si satanas? Anong klaseng tinuturo ninyo na ang Diyos ang pag-ibig? Na hinahayaan niya ang taong nilikha niya na sirain ni satanas? Ihalin tulad na sa sarili mong pamilya. Yung anak mo dyan na pagbugbugin niya ng nakikita mo. Kung kaya mong tingnan. Sige nga. Dito lang tayo. Sa mismong anak mo, asawa mo, kung sino man, na mahal mo sa buhay, na sinasaktan ng sinman na nakikita mo. Kaya mo ba silang tingnan? Hindi. Kasi mahal mo sila. O mahal mo siya. Kailangang ipagtanggol mo siya. Ito ngayon, na sinasabi ninyo, na si Satanas ang sumisira sa membro ninyo. Ngayon, pinaniwalaan ninyo na ang Diyos ang pag-ibig.
Tapos sinisihira ni Satanas ang mga taong ito. Bakit hindi ipinagtanggol ng Diyos? Bakit pinabayaan ng Diyos na si Satanas ay manatiling manalasa doon sa membro ninyo? Ibig sabihin, hindi pala pag-ibig ang Diyos ninyo. Kasi pinabayaan ng Diyos na salantain Satanas. Pero bakit hindi nangyari? Kasi walang Satanas na espiritu na tinuturo ninyo. Nagtuturo kayong may Satanas? Paano yun masabing may Satanas na espiritu na hindi naman kayo makakita? Sino ang nakikita ninyo? Tao mismo. Yung nga sinasabi nga ng Diyos. Naniwala sila ng Diyos. Pero ang lumalabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi nila iniisip na ang demonyo nasa harapan nila. O ngayon, sino nasa harapan ng mga pare ninyo? Tao. Sino sa harapan ng pastor ninyo? Tao. Sino nasa harapan ng mga membro? Tao. O di malinaw na si Satanas ay tao at yun din ang paniniwala ko. Kaya nga sinasabi nga ng Diyos, ako ang tunay niwala sa Diyos. Sabi nga niya, ginagamit kitang kasangkapan. Number 1 ka sa napili ko. Kasi ito ang mga paniniwala ko. Na walang espiritong Satanas. Kung mayroong Satanas, yung tao mismo, tayo mismo, kung gumawa tayo ng kasamaan. Sino ang nagpagkanulo sa Diyos no, kay Jesus Christ noon? Si Judas. Sino ngayon ang nagbinta sa pangalan na salita ng Diyos? Kayo mismo. Mga pastor at mga pare mismo. So katulad kayo ni Judas. Na ang Diyos mismo na tagapagligtas at tagapaglikha, pinagkakitaan ninyo? Sige nga, kung hindi ba makakapal ang mukha ninyo dito? Hindi pa nag-umpisa ang membro sa trabaho, naghahanap pa lang ng trabaho, mayroon na kayong bahagi. Dugo at pawis ang puhunan ng tao, mayroon na kayong bahagi. Ibibili na lang ng ulam ng mga membro, babawasan nyo pa, nakulang pa. Sige nga, kung may Diyos ba kayo dito? Manggagarang sasakyan, marangyang mga bagay ang meron sa inyo, ang gaganda ng mga bahay ninyo, ang sasarap ng kinakain ninyo, samantalang yung mga membro ninyo, nakatsinilas, naka-sidecar, naglalakad. Mapapailing ako sa inyo. Tapatan mo ng live to. Para ipaliwanag ninyo kung saan kayo naging tama. Puro kayo Bible. Sabi ninyo ng Bible ang kaligtasan. Saan nyo maliligtas ang tao sa Bible? Bible ba ang magbago? Bible ba ang magsisi? Bible ba ang maniwala? At Bible ba ang gumawa ng kabutihan? Sige nga, sagutin mo yan lahat. Kung paano gagawin ng Bible ang pagsisisi, pagbabago ng isang tao at paniniwala na yun ang isang mga tatlong bagay na kailangan ng Diyos sa tao.
yung turo ninyo na ipagdasal? Kaya ninyong baguhin ang damdamin ng tao dahil pinagdasal ninyo? Bakit hindi ninyo nabago ang damdamin ng tao? Bakit nagpatuloy ang kasamaan ng tao? Kung totoong powerful ang dasal ninyo. Sinasabi ninyong ang dasal ninyo at pagsasamang pagdadasal ng membro ay powerful? Bakit hindi ninyo napatigil ang COVID? Bakit nagpatuloy ang COVID? Sige nga, patunayan mo. Natutuhoy ang dasal ninyo. Pag-upisa pa lang ng COVID, pagdasal pa lang ninyo, tapos na. Yung mga masama sa Pilipinas lang tayo, hindi na tayo pupunta pa sa ibang bansa. Nasaan ang dasal ninyo? Kung talagang powerful yan. Bakit hindi nyo nabago ang mga damdamin ng kapwa natin Pilipino? Mandurugas, manlilinlang, napanglamang sa kapwa. Lahat ng kasamaan sa Pilipinas nandyan, kaya binansagan ng Diyos na makasalanang bansa. Bakit hindi nyo nabago yan, ang mga damdamin na yan? Sinasabi ninyo na powerful, dahil tinuturo ninyo ang ipagdasal. Saan kayo maghanap ng tinuturo ninyo na hindi naman pala ninyo kayang gawin? Kung ituturo ninyo, magagawa ninyo. Bakit hindi nyo magagawa na itinuturo naman ninyo? O di nang lilinlang kayo sa kapwa? Yung nga parang sabi ninyo na kayo ang ginamit ng Diyos. Ngayon kung ginamit kayo ng Diyos, baka pang Diyos sa inyo. Paano nyo mapatunayan na ginamit kayo? Ngayon kung wala, nang lilinlang kayo sa mga tao, nang luluko kayo sa mga tao. Kayong lahat walang kayang gawin. Puro lang kayo salita, puro lang kayo pahina sa Bible. Kaya kong isa-isahin yan, Derwin, na ang Bible ay hindi lahat ang laman yan ay galing sa Diyos. Ilatag natin ang lahat ng Bible ng bawat reliyon ay magkaiba yan. More than 100%. Dahil bawat relihiyon, iba't iba ang pinapasunod doon sa mga membro. Malinaw doon na magkaiba. So ngayon, dahil magkaiba, malinaw na gawa ng tao. Tama ang paniniwala ko na ang Bible ay binuo ng tao, hindi lahat ay galing sa Diyos. Dahil pinagtagpi-tagpi lamang yan. Ngayon, nung tao natutong maghanap ng pera, gamit ang salita at pangalan ng Diyos na nasa Bible, ika nga, binago-bago na naman ninyo o nila pa noong panahon. Isang pagbabago, mali na. Ayan, malinaw yun ha. Isang pagbabago ay mali na. Darwin, Dibingrasya, Mabag. Dalawang pagbabago, lalong nagkamali-mali na. Para maunawaan mo. How much more pa kaya na maraming bisis na binago? Itanong ko sa iyo, nasaan ngayon ang katotohanan?
na binago-bago naman ng tao. Pabor doon sa relihiyon nila o relihiyon ninyo o hangarin ng tao. Tapos sasabihin ninyo, galing sa Diyos yan. Sige nga. Paano mo nasabing galing sa Diyos yan? Kailan ka ipinanganak? Ilang taon nang nakalipas? 1,000 years o million years na nakalipas? Tapos ipagpilitan mo na lahat yan galing sa Diyos? Itanong ko sa iyo, pang-apat na lola mo, kung kilala mo sila, sa 400 years lang yun. Ipalagay na lang natin yan. Sa 100 years ang isa. Swerte na lang yun. Sa 400 years, pinapang-apat na lula sa kalulahan mo o luluhan mo. Meron ka bang nabalikan nun? Wala. Dahil maalala natin, swerte na lang tayo kung merong 3. 2. Ako nga, hindi ko na alam ng lolo ko sa lolo ng mama ko. O sa lolo ng mama. Lolo ng mama ko, yung lolo niya, hindi ko alam. Pangatlong henerasyon, hindi ko na alam. How much more sa pang-apat? Ngayon na pinag-usapan natin dito, 1,000 years. Umaaring million years ang nakalipas. Dahil may mga tao na nung araw pa. Paano nyo mapatunayan yun? Sige nga. Ngayon, itong mga ginagawa ko, sasabihin ninyo, ako ba ang ginamit ng Diyos? Dahil masasakit ang sinasabi ko? Palibhasa, mahilig kayo sa matatamis na salita sa harapan ng mga tao. Para sambahin, tingalain kayo. Pero sa kalooban ninyo, mas masahol pa kayo sa hayop. Di na yung mga pare ninyo, mga pastor ninyo, mga kasamahan ninyo. Ang galing magsalita sa harapan ng tao. Bakit ninyo ang ginagawa? Puro magagandang salita ang binibitawan ninyo. Para ang tao hindi mag-alisan sa inyo. Sino kukuliktahan ninyo ng pera kung ang mga tao ay magsialisan dahil pangit kayo magsalita? O masasakit ang mga sinasabi ninyo? Wala na magsimba sa inyo. Tinglang, tiyak magsialisan ang mga membro ninyo. Sino ngayon ang kukuliktahan ng pera ninyo? Na nandoon sa tao na pinapataw ninyo na 10%? Di magsara ang simbahan ninyo? Natural. Magagandang salita ang maririnig nila galing sa inyo. Kasi meron kayong mga pangsariling pakay doon sa mga taong hindi nag-isip ng tama. Pinagluloko ninyo ang mga tao harap-harapan. Kaya ako, hindi ko to gawin. Kasi hindi ako nagtatag ng reliyon. Hindi ko ginawa to para kumita ng pera. Ipinagutusan ko ng Diyos na isiwalat ang katotohanan tungo sa kaligtasan ng isang tao. Dahil malinaw sinasabi ng Diyos, 3 lang kailangan ko sa tao.
pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Yung sinasabi niya na saan ang pagbabago ng isang tao samantalang ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Ngayon, kung lahat pala ng tinuturo ninyo ay tama, hindi na magpaalala ang Diyos. Bakit pa siya magpaalala? Iligtas na ang mga tao dahil sa turo ninyo. Di ba? Bawat relihiyon, inaangkin ninyo na kayo ang maligtas. Kita ninyo? Iisa lang pala ang Bible na gamit ninyo, tapos sabihin niyo, kanya-kanya kayo ang maligtas. Bawat relihiyon nagsasabi na sila ang maligtas o kayo ang maligtas. O di malinaw din na magkaiba ang mga Bible. Kung isa lang ang Bible, lahat kayo ligtas. Kasi sa Bible kayo nagbabase eh. Sinasabi nga ninyo, ang Bible ang kaligtasan. Kayong mga tanga, kayong mga bobo, huwag na kayong magtiyaga pa magsimba. Bumili pa kayo ng sapatos, bibili pa kayo ng damit na magaganda para magsimba. Bumili na lang kayo ng Bible. Daladalahin nyo ng Bible. Yun pala makapagligtas sa inyo eh. Saan kayo maghanap niyan? Bible ang kaligtasan. Bitbitin nyo lang ng Bible yan. Ligtas na kayo. Di ba? Bible. Napaka-inutil na pag-iisip ng tao. Kung sino pa nga yung nagtuturo ng Bible na yan, sila pa yung mga rapist. Sila pa yung nangmolestya. Sila pa yung nanluloko sa mga tao. Tingnan yung mga pare sa Pilipinas. Yan, nakikita naman nyo kasi Pilipino ka. Kung anong ginawa ng mga pare. Nandiyan naman yan, no? Binabanata ng presidente natin, Duterte. Dahil sa mga kasamaan ginawa nila sa gobyerno. Diyan pa lang, tumingin na kayo dyan. Ikaw lang naman ang katapat ko, Darwin. Harap-harapan tayo. Paliwanagan. Sabi niyo, nangangaway ako. Makikita ninyo. Tatawanan ko kayo. Naloko kayo sa Bible ninyo. Alam nga ninyo na hindi totoo lahat. Pinipilit ninyong tama. Ngayon, ano sasabihin ko sa inyo? Matino. Alam na nga ninyong hindi totoo yung tinuturo ninyo. Pinipilit ninyong totoo. Matino ka ngayon dyan. Kahit saan ninyo bubuklatin ng Bible na yan, gamitan ninyo ng mga pahina lahat. Tatapatan ko yan. Palagi. Patunayan ninyo na totoo yung sinasabi ninyo. Puro lang kayo sat-sat. Wala naman kayong binubuga. Nagtulong-tulong pa kayong lahat, mga pare at mga pastor na yan. Karap-harapan tayo. Hindi ho kayo uurungan kung paniniwala ang pinag-usapan. Maraming salamat sa mga komento mo. Dahil yan ang bibigay sa akin ng lakas. Dahil kung wala kayo, wala itong paliwanag na ito. Mas maganda kung i-live mo. Tapatan mo lahat ng sinasabi ko.
Sabihin ninyo na ang dasal ninyo ay powerful at hindi ninyo natigil ang COVID kasi inotel. Dapat mayroong ganon. Anong dahilan ninyo? Pwede nyo sabihin na hindi natigil ang COVID kasi mas powerful ang COVID. Para lumalabas din na inotel din ang dasal ninyo. Tapatan mo rin yung sinasabi ko na sinasabi mong Satanas ako o Satanas ang gumamit. Saan si Satanas naging powerful at saan ang Diyos naging hindi powerful. Laging may katapat yan. Sasabihin ninyo, nagpatuloy ang power ni Satanas at hindi kayang pigilan ng Diyos dahil mas powerful si Satanas. Dapat mayroong ganon para lumalabas, inutil ang turo din ninyo. At walang kakayahan ng Diyos na sinasabi ninyo. Kasi hindi napatigil si Satanas na sinasabi ninyo. Yung ganong paliwanag. Laging may paliwanag bawat parte. Tulad ng sinasabi ko. Bigyan kita ng halimbawa. Tulad ng isang relihiyon. Bawal mag-asawa doon sa hindi niya katulad ng relihiyon. O, ganyan ang paliwanag. Yun ang pinapasunod sa membro. Di ba? Bawat relihiyon, ganun. Puwera sa Katoliko. Ngayon, bakit na ito tinuturo? Na bawal mag-asawa ang membro sa isang hindi kaanib. Nagkakasala daw, sabi nga sa turo. Bakit na ito tinuturo? Para hindi mabawasan ang membro. Pero, pwedeng mag-asawa, magpaanib muna. O di ba? Para madagdagan ang membro. Yun ang purpose nun. Bawal kayo mag-asawa ng hindi ninyo kaanib. Kaya ang manliligaw, sinasabi, magpaanib ka muna. O di nadagdagan. Tapos mga anak ng mga anak, dadami ang membro sa relihiyon. Yun ang purpose nun, iho mio. Kung nag-isip ka ng tama. Ganun ang paliwanag dapat. Ito pa, bigyan ko kayo ng halimbawa pa. Tulad ng sinasabi ninyo. Na tinuturo ninyo na may Satanas. Bakit ninyo itinuturo na may Satanas? Ibig sabihin, nakikita ninyo. Kasi tinuturo ninyo eh. Hindi ka pwede magtuturo ng hangin. Kasi ang hangin ay naramdaman mo lang yan. Di mo masabing may hangin. Di ba? Masabi mo lang may hangin kung naramdaman mo na. Di ba? Pero itinuturo ninyo na may Satanas, ibig sabihin, nakikita ninyo si Satanas. Di ba? Ngayon, sinasabi ninyo, si Satanas is powerful. Dahil kayang magtakuban na sinasabi mo nga. Magpanggap o gumawa ng himala. Di ba? Ibig sabihin, powerful nga. Kasi gumagawa ng himala. Paano mo mapatunayan yon? Na may Satanas na gumawa ng himala. Di ba? Sinasabi ninyo na Satanas ay sumisira sa tao para malinlang. Di ba? Ngayon, bakit nyo ito tinuturo na hindi naman ninyo pala nakikita? Ngayon, kung ikaw ngayon ang Diyos,
Hahayaan mo ba ng satanas na ito ay sisirain ang membro? Hindi, di ba? Tulad ng paliwanag ko kanina. Ngayon, sino mag-aaway ng dalawa? Silang dalawa mag-aaway. Kasi ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ay powerful. Sinasabi niyo, ang Diyos is powerful, makapangyarihan sa lahat. Ngayon, powerful si Satanas, tatalong din siya ng Diyos. The powerful, mas powerful ang Diyos. Yun ang sabi ninyo, di ba? Ngayon, minsan lang mag-aaway ang Diyos at si Satanas. Wala nang Satanas dapat. Ilan ang Satanas ba? Itanong ko sa sarili mo. Ilan ba ang Satanas sa buong mundo? Para sa masabi natin na nagpatuloy kasama ng tao. Na hindi dito na patigil ng Diyos ito. Sa dami ng Satanas ba? Ganun ba? Ibig sabihin, bawat isang tao, may isang Satanas na kasama? Iyon mga ipaliwanag mo. Kung ang Satanas ba, marami sila katulad ng population ng tao. Para lalabas na ang Satanas nga ay tao. Ganon ang paliwanag. Ngayon, pag naglalaban silang dalawa, tatalunin naman talaga ang Satanas, gawa ng powerful ng Diyos, wala ng Satanas dapat. Lahat ng tao matino na. Lahat ng tao puro mabuti na. Kasi pinatay na ng Diyos si Satanas. Ganon na paliwanag. Kabila-kabilaan. Para maunawaan ng tao. Na may Satanas nga ba? Wala. Kasi paniniwala ko ang Satanas ay tao. Katulad mo. Sinong sumama sa mensahe ng Diyos, salita ng Diyos? Ikaw. Ngayon sabihin mo, ikaw ang totoo? Wala naman kang gayang gawin. Ipaliwanag niyo puro Bible? Kabilaan Bible? Hindi yan dapat ang kailangan. Ipaliwanag mo at patunayan mo. Kaya mong gawin. Puro kayo Satanas. Di naman yung may pakita na totoo nga may Satanas. Kaya kong patunayan sa inyo na ang tao ay Satanas. Dahil siya yung gumawa ng masama. Siya yung sumaway sa kapwa. Siya yung sumaway sa kabutihan. Kaya nga si Judas, itatawag na Judas, Satanas, demonyo. Pag may taong gumawa ng masama, anong tinatawag ninyo? Demonyo ka. O, di ba? Pag sinaktan ka, demonyo ka. O, di ba linaw doon? Nang demonyo ay tao, taliwas naman din doon sa turo ninyo. May demonyong espiritu. May demonyong Satanas. Kaya ako mismo magsasabi sa inyo, wala kayo sa katinuang pag-iisip. May mga utak kayo, pero hindi nyo ginagamit sa tama. Yun ang totoo doon. Hindi nyo kayang tanggapin ang katotohanan. Ano man ang sasabihin ninyo sa akin, masamang tao man ako, sinungaling man ako, false prophet man ako, o ano man, ang lahat na yan, ibabalik ko sa inyo. Dahil kayo ang meron nito. Isa sa paniniwala ko na nagustuhan ng Diyos, itong paniniwala ko, na ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Siya ang tagapaglikha, siya ang tagapagligtas, kaya mahalin siya na walang kapalit. Ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Hindi tulad ninyo. Ang Diyos ninyo, pinagkakitaan ninyo. Gumagamit kayo sa salita at pangalan ng Diyos. Hindi magtuturo ng kaligtasan kung hindi pagtuturo para humita ng limpak-limpak na pera at mabuhay sa mundong ito. Yun ang totoo doon. Kumbati tayo. Marami na akong pastor na pumalag dito, pero walang nakapag-live. Baka ikaw pa. I-live mo.
para magkakita natin ang mukha natin kung sino talaga ang gwapo. Ikaw ba o ako? Hindi sa mukha, sa gwapo ng paliwanagan na punong-puno na ang katotohanan. Nakakalasing pala itong kape. Kaya siguro ako nakapagsalita ng ganito. Kasi ang tao hindi nakapagsalita ng ganito kung hindi lasing. Kaya ang kape ito, lasing, nakapaglasing pala ito. Yun. Sa mga nagbabasa, buksan lang ninyo ang puso't isipan ninyo. Papasukin ninyo ang Diyos sa puso ninyo. Tiyak maunawaan ninyo lahat. Kaya bago ako mag-close, mambati muna ako ng magandang umaga sa lahat o magandang araw. Damo, madaling araw pa dito, pero buhay na buhay ang katawan ko dahil sa vitamins na to. Kulang pa, vitamins na to. Gusto ko yung madaming sasabihin na para maraming ibabalik. So, magandang umaga, Carlosa. Gabi yata sa inyo ba? At tanghali. Hindi lang supalpal. Talagang sobra pa sa supalpal ang mga ginagawa nila. Ito mga ibinabato ko sa kanilang ibinabalik ko. Mga duwag sila. So, magandang sayo magandang Jackie, magandang gabi, hapon sa inyo yata. So, magandang umaga sa iyo, Andwin. Yun nga. Hanggang ganun lang naman talaga sila eh. Hindi nila kayang ipakita ang mukha nila. Paano? Sila yung tunay na kasinungalingan. Hindi nila kayang harapin ang katotohanan. Ako naman, bukas ang pintuan. Hindi ako nagtatago. Ngandang umaga ng Saryo. Ibon niya sa Kamakabalan. Si kanina, nakita ko yun. Si Ladybug. Ngandang umaga noon. Jusilian Saryo Banin. Gandang umaga sa inyo dyan. Wala. Puro lang sila salita talaga. Para silang isang ilog ba na sobrang babaw ang ingay. Ako, hindi ako nagtatago, sabi ko sa inyo. Bukas ang pintuan. Paglalakad ako ng walang kaba. Normal ang pamumuhay ko sa ilalim ng ginawa ko na to. Alam ko maraming nagtangka sa buhay ko, pero never akong kinabahan. Alam ng pamilya ko. Wala akong iniisip kung ano-ano man na maaaring mapatay ako. Dahil swerte na itong buhay ko na to. Pangalawang buhay ko na to na binigay ng Diyos. Kaya wala akong takot na magsiwalat ng katotohanan. Dahil handa akong mawala anytime, anywhere, kung kailangan. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Dahil siya nagplano sa buhay ko. Kita nyo naman, magkrusada ako, walang bodyguard. Kahit saan ako nagkrusada, wala akong bodyguard. Nagmumotor ako dyan, namimigay ng flyers, wala akong bodyguard. Ako lang ang anak ko, siyang tagabigay ng flyers. Sipin na ninyo yan. Naglalakad ako mag-isa o magdala ng anuman, wala. Wala akong barel, wala akong kutsilyo, wala. Hindi ko kailangan yan. Paniniwala ko noon pa
Na pag tunay tayong naniwala sa Diyos, wala tayong dapat katakutan. How much more pa kaya itong ginamit na niya ako? Malinaw sinabi ng Diyos. Sa tunay na naniwala sa akin, walang katakakutan. Huwag kang matakot na magsiwalat o magparating sa mga tao sa mensahe ko. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. How much more pa kaya? Di ba? Na siya na nagsasabi na huwag kang matakot dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Nung hindi pa niya ako ginamit, paniniwala ko na yon. Kaya nasa share ko lahat yan noon pa. Na hindi ako basta matakot ng maligno, kay wala akong paniniwalang may satanas o ano man. Mas matatakot pa nga ako pag may tao eh. Mas gustuhin ko pa walang tao. Maglakad ako sa gabi, o maglakad ako sa ilang lugar, mas magustuhin ko pa yung walang tao. Pero pag may tao, mas kabado pa ako dahil alam ko yun ang demonyo. Ganun ako. Kasi ang paniniwala ko, ang demonyo ay tao. Siya ngayon sumisira sa kapwa niya rin niya tao. At makikita din natin. Sa makita natin sa dalawang mata natin, sa paligid natin, na tao ang sumisira din sa kapwa-tao. Tao din ang gagawa ng masama. At tao rin lahat na gumagawa ng hindi ikakabuti sa kapwa o sa paligid. Kaya makikita natin na ang demonyo nga ay tao. At walang demonyo na espiritu o satanas. Hindi yan totoo na may espiritong satanas o espiritong demonyo. Turo lang nila yon na hindi nila nakikita. Hula-hula lang siguro yan sa kanila. O gaya-gaya lang. Kaya kayo naman, napaloko, nauto, naniwala kayo. Tulad ngayon na manggagamot, sino yon? Yung astral daw. Pangalan nung anong demonyo na yun. Na sa Gcash pa na magbayad. Tapos tatakotin yung ginamot. Nakisyo daw, mayroong 4 na masamang espiritu na nanggugulo. Mayroon daw 4 na o 5 kaluluwa na manggugulo. So kailangan daw magbumili daw kayo ng medalyon na halagang 1,300 para daw panakot sa demonyo na yon o panakot sa masamang espiritu para hindi makalapit. O di ba? Ganun ang manggagamot na yan. Medalyon, usa ba ka sa habak ba? Baga sa Bisaya pa. Isa ito sa mga sumasaway sa akin eh. Itong mga orasyonis na ito. Isa ito sila sa sumasaway. Kasi nga, hindi sila kikita. Pag na-realize ng tao, wala nang bibili ng habak nila. Wala nang bibili ng medalyon na sinasabi nila na panakot. Ika nga. Kaya ang mga tao gagamot nila, tuturuan nilang matakot. Katulad ng mga simbahan yan. Yung mga pare, itinuturo nila ang demonyo para matakot ang tao. Para matutong kumapit sa simbahan. Di ba? Ikaw, takot ka sa demonyo, saan gagawin mo? Punta ka simbahan. Pero hindi mo naisip na yung pa na sa loob ng simbahan, rapist. Kasi mga hanay nila ng mga pare, mga rapist, molestya, di ba? Oh. Akala mo, ligtas ka doon. Yung pala, panglilin lang ng, panluloko lang pala yun. Kita mo yung mga gawain ng mga pare, sa Pilipinas lang. Kung ano mga gawain nila. Kaya sabi nila, yung simbahan namin ipapagawa. Magbigay kayo ng pagpagawa. 10 taon na nakalipas, yun pa rin. Sira. Bakit hindi nila pinapagawa? Kasi yun ang sandata nila. Ipinapakita nila sa tao palagi na may sira. Para ang tao maingganyo magbigay. Di ba? Siyempre, ano sasabihin nila na sira kung ipapagawa nila? Kahit naman hindi sila humingi sa tao eh. Abuloy pa lang nila. Pinapala na ang pera.
Kunan mo ninyo ng base, yung mga pare ninyo. Pag nangutang ng sasakyan, kayo ang magbabayad. Mga membro ang nagbabayad. Bakit membro ang nagbabayad? Na sila naman nangutang. Kung tutuusin, isang araw lang. Pwede sila bumili ng sasakyan. Di ba? Sa dami bang makolekta nila ng pera? Pag sama-sama nila yung ikolekta nila sa 5 simbahan, tiyak isang sasakyan na yan. Hindi. Nangutang sila ng sasakyan, ang membro ang magbabayad. O yung magbigay ng buloy, medyo laki-lakihan ninyo kasi ibabayad ni Father sa sasakyan niya. Kasi wala masakyan papunta sa ganito. Di ba panluloko yan? Kayo mga pare, kayo mga pastor, kayo ang nangutang, kayo ang gumamit, kayo ang sumakay, ang pamilya ninyo ang sumakay, tapos yung membro magbabayad. Sige nga. Kung may Diyos ba dito sa puso ninyo? Ito yung sinasabi ninyo na masakit. Nangangaway ako. Pero kahit kailan, ang nagsasabi ng katotohanan ay hindi ito nangangaway at hindi ito naninira. Ito ang katotohanan. Ito sinasabi ko, yun ang totoo lahat yan. Kaya kayo mga membro, gumising na kayo. Kung walang manluloko, walang magpaloko, walang manluloko. Iligtas ninyo ang bawat sarili ninyo. Kung hindi kayo nagpaloko, walang manluloko, naligtas ninyo sila. Pero kung nagpaloko kayo, napapahamak sila, napapahamak din kayo. So pare-pareho kayong mapunta sa impyerno. Ganon ang pagligtas. Tulad ng pare ninyo. Sabi ng pare, kailangan nyo magbigay ng pera. Ganito. O di nanloko na sila. Ngayon, hindi nyo binigay, hindi natuloy ang pangluloko. So, naligtas ninyo sila. So, ligtas din kayo. Di ba? Walang napapahamak. Tulad ng magnanakaw, may isang magnanakaw na dumadaan. Ikaw naman, ayaw mong manakawan. So, inilagay mo sa ayos yung mga gamit mo. Pinadlock mo o tinago mo. Pagdaan na magnanakaw, wala siyang nanakawin. So, hindi nagkasala ang magnanakaw. Kasi wala siyang nanakawin. Kasi itinatago ninyo. Ngayon, kung ipinalagay mo sa labas yan, pakita mo, nanakawin yan. Ngayon, nagkasala ngayon yon. Ikaw naman, alam mo namang may magnanakaw, ipinanakaw mo, galit ka, sino ngayon may kasalanan? Nung nawala. Ikaw. Pareho kayong nakasala. Galit na galit ka kasi ninakaw, pero kung isipin mo, kung nasa matino ka pag-iisip, alam mo namang may mga taong magnanakaw, hindi mo dapat pinapatara. Di ba? Ngayon, walang nanakawin. Hindi ka nagagalit din kasi hindi ka mananakawan. Ito ang paggagamit, ito ang paggamit sa tamang pag-iisip ng isang tao. Masarap paliwanagan kung meron tayong katapat na magpaliwanag din, palitan. Kasi bawat ipaliwanag, may katapat palagi. Dito, sa live, ako lang mag-isa. Pero ipaliwanag ko pa rin bawat parte. Sana sagutin ni Darwin, yung mga sinasabi ko. Para patunayan niya na may demonyong ang espiritu, ano pa man yun. May mini-mini propeta pa siya. May nalaman pa siyang mini. Baka mini-mini utak niya. Ganun yun.
So magandang umaga at araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa nakikinig. I-share ninyo para maraming mamulat sa katotohanan na ang relihiyon ay pangluloko ito sa tao. Wala itong kaligtasan. So, ayan. God bless sa lahat and more power.